Kumawit kayo ng pamilya sa
Wala siyang katulad ng ano man hanggang ngayon. Siya lang nagtataas at sa taon pa. Hallelujah.
for your spiritual growth. Tandaan natin mga kapatid, we're not exempted. First in sinning, and second in sabihin natin, wala pa naman yung severe persecution, yung severe trials. And so, pag dumating ang punto na yun, I believe, bubuwal po kayo. Bubuwal po tayo. Tandaan niyo po yan. And we are not free for that one day. Lahat tayo daan sa ganyan. Kaya makalat tayo, yan na tayo ng Panginoon. Lahat tayo dadaan sa kapighatian. Mamamatay ang mga sa buhay, tayo. So, magkaan natin pagandaan. Kung sabi natin, minsan ginagawa natin advance mag-isip. No? This is the best thing that we must have an advanced thinking. Okay? So, kaya, and communication is so much important. No? Kaya always connect with each other. You know, sa ating mga GCs, pakisilip-silip din po. Huwag po kayong mag-silang or like for example, yan, ilang nagbago yung song. Hindi napalitan yung bagong i-line up. Anyway, was part of yung laging titigan natin, pansin, no? Bigyan ng pansin. Okay. And then one time, siguro, natry ko rin mag-stay dito, Saturday night, para talagang mabubuksan ang nasa oras. No? Napansin ko kasi, parang dumami sila si swimming, kaya siguro natagalan. So understand, double naman yun. And siguro, let's reproduce some kids, no? Kids dito sa wala sa church. Kasi napakalaga po nasa oras, especially Sunday. So, ulitin ko po ulit, 9 a.m. ang ating worship service na. Kasi napapansin ko sa ating handle, parang bitin kayo, tama? Mabibitin kayo sa mga discussions. So, kaya, I secret ang ating message at most 45 minutes. Kaya, oras na, 9:40. So, plus 45 minutes. Ilan yan? 20. So, 10:20 ako matatapos. Tama? 10:20. Sige. Kasi alam naman na. Yung paglabas sa gate o sa camp. Okay? Sinasabi doon ay magpakilala tayo, magpahayag tayo ng kabutihan ng Panginoon, ng kanyang pagdaligtas. Huwag tayong maniyan. Noong last Sunday, sana magagawa natin kaya alaman natin yung panahon. Okay? Anyway, this afternoon, let's do it for the Lord. So, anyway, makakarinig naman po natin yung last ng brief. No? So, sacrifices that please God. Napapagiging po natin at nasa Bible din, no? Obedience is better than sacrifice. Obedience is better than sacrifice. Okay, parang naisip natin, sacrifice pala, hindi na kailangan. No? No? Ito naman po yung sacrifices that please God. That pleases God. Okay? May mga sakripisyo po na katanggap-tanggap sa Panginoon.
na kung saan makikita natin ang ilan sa mga talatang ito sa pag-aaral po natin. Okay, so let us pray. Ask the Holy Spirit to guide us. Heavenly Father, thank you, O God, for another day that you have given us life, strength, that you are going to use for your glory. And this morning, Lord, we lift up to you, Lord, the message that you have prepared for your servant. May your message and teaching, principles, truths be upon us so that our one is still here on earth will walk in your path by faith so that the day comes, your turn, we will be with you. Salamat po, Panginoon, for your glory. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, so sabihin natin ni Brother Roland, chapter 13, verses 15 to 19. Okay? And then, it's again, of course, this is for the time na mga Christians, similar, because they are tempted, we're tempted to return to Judaism. Kasi napakadali na. Parang sa panahon natin ngayon, simba uwi. Kristiyano ka na. Pupunta ka na sa langit. So religious. So religion, ang base to be saved. So the writers already demonstrated Christ is superior. So chapter 1 and 2. And then superior to Moses, ang ating Panginoon Kristo. And he is our great high priest. Lalo po yung message niya. And then Christ offered the final sacrifice once and for all. Kaya wala na pong ibang makapag-aalay maliban si Kristo. Kay Kristo. And believers must persevere in faith. Magpunyagi. Magpakaratan. That's why, yun sinasabi po natin, mga kapatid. Gusto natin patuloy na nananagumpay sa hamon ng buhay. Okay? We need by faith. We need the word of God. In Hebrews 13, the author moves from doctrine to duty, yung practicality, teaching dito, pagdating sa bandang dulo. No? Last chapter na po ito. Next Sunday, we will end the book of Hebrews. Kung ilang taon natin meron, almost 2 years, or more than 1 year. Okay? At talagang laging natataon, laging sakto sa ating mga buhay ng pagkain. And because he suffered outside the camp, sabi dito, at tandaan niyo, nung pumasok siya sa Jerusalem, sinisigawan siya, Hosanna, the king, no? Tinatawag, sinisigawan, no? Pinagbubunyi ng hari ng Israel. Pero paglabas nito, hinatay siya. Siya rin naman po yung tinupot niya. He was forsaken. And the old covenant sacrifices have ended. That's why there is a new covenant because of Christ. And the new covenant believer offers spiritual sacrifices. So, spiritual sacrifices. So, because Christ is our perfect sacrifice, our propitiation, believers must continually offer sacrifices that honor God through worship, like this, and our personal worship. These are corporate worship. Service, napansin niyo ating worship, service. Worship and service. Pagsamba, na may paglilingkod. And submission, because naside dito yung submit to the leaders, obey the leaders. And prayer. Ang pati, tumusang yung prayer life. Parang isang life newborn. No? Tinatong ni Pastor, yung isang member. Musta kapatid, nangyayon yung prayer. Hindi naman po. Kapag, lalo po, pagka yung internet po ay wala, talaga nag-pray ako, magkaroon ng Wi-Fi. Ano yung sabihin nun? Tuwing emergency lang, at tuwing kailangan lang. Ha?
Baka pati sa prayer ng pagkain, no? Nakakalimutan na natin manalangin. Ay, iba na yan. Ha? O baka nahihiya tayo manalangin sa palabas, pagkain, kumakain. No? Tandaan natin, dahil si Kristo ang ating perfectong sakripisyo, ang mamanan ko tayo dapat na patuloy na mag-alay ng spiritual na sakripisyo ng paparangan sa Diyos. Tandaan, naalala ko, sabi kay David. Ang nagpaparangal, sabi ng Diyos kay David, ang nagpaparangal sa akin ay aking din parangalan. So, hindi ka ng pagsamba, paglilingkod, pagpasa ko, at pananalangin. Kaya, eto na po yung ating review. Last Sunday's message. Christ is our altar. Christ is our sacrifice. Christ suffered outside Jerusalem. Yan po yun. Believers must go outside the home and identify with Him and receive the city to come. Ano city? Anticipate natin. Di ko yung bagong city na lalabas sa Las Piñas, yung Villar City. Pag dumaan kami doon, talaga na nakalawak, nakaganda, nauna na yung mga kalsada. Pero hindi po yun. Yung city, the New Jerusalem. And the day comes, the Lord Jesus Christ return. The question naturally follows. If Christ offered Himself for us, what should we offer to Him? Kung si Kristo ay inihandog para sa atin, para sa Panginoon, sa Diyos naman, ano naman ang may hahandog natin sa Kanya? So verse 15 to 19, answer the question. Yan na. Ito, malipit nating illustration ito, si Jim Elliot na nag-ministry or nag-evangelize doon sa Haurani tribe na kumakain ng tao. Di siya natakot, di mapusunan. Then, sabi ng iba, no? Huwag na kayong pumunta dyan, mamamatay kayo. Pero, sabi din Elliot, there is no food who gives what he cannot give to gain, what he cannot do. Ang importante sa kanya, una sa lahat, ay isang katotohanan na hindi mawawala sa tao. Right? Kahit mawala ang kanyang buhay, alang-alang kay Kristo. Kaya the greatest sacrifice are not those laid upon an altar, but those offered daily to God. Hindi every Sunday ang sacrifice po natin. It is daily sacrifices to God. Hindi sa, baga sa tinatawag na, pala ito? Kaya celebration po ang worship service May tema ng celebration. Ito yung, baga sa culmination ng kaganapan sa buong isang linggo na ginawa ng Panginoon sa ating buhay. Whatever situation na meron tayong circumstances. Sabi ng Bible, whatever circumstances, give thanks. No? Rejoice always. And during COVID, last prayer meeting, and discussing ko na rin ito, na-share din natin. Many Philippine pastors, isa na po tayo doon, kung saan nagkaroon ng ayuda. Yung term natin during that time, ayuda. Okay? Bring food, medicine, and spiritual encouragement to members. So, you bring food. 11 times po tayo yan. And some are here, or pa rin, still here. Some wala dito. Alright, wala naman kadahilanan. Okay. Some wala na talaga dito. Okay? At makita na lang kami noon. Maalala nila. So while churches were closed, worship continued. Diba? Mas lumawak pa. Kaya meron pa rin mga FB Live worship services ang mga churches ngayon. Okay? Kasi mas malawak ang nakakabot.
Bakit? Because true worship is not confined to a building. The early church, the first church, tignan natin, sa Acts chapter 2, after the Holy Spirit first, first to them, the day of Pentecost. Sama-sama sila. Nag-share, nagpapaturo sa mga disipulo ng Panginoon sa Kristo. No? At sabi doon, walang dahok ni isa. Nagtutulungan sila. Nagmamahalan nila. Yun po yung pinaka-andon, umbrella, the love of Jesus, the love of God. Kaya every day, they added numbers to them, no? By God. Kasi nakikita ng mga tao, ang pagkilos ng Diyos sa buhay nila. Parang inisip ko nga, hindi mas kaya nila nag-share ng gospel through ano lang nakikita sa kanila. Kaya they share ng gospel. And then they applied it. They applied it, the gospel. So it is a life continually offered to God. So the question is, what sacrifices does God desire from His redeemed people? Are you redeemed? Naligtas ka ba ng Panginoon? Through Christ? So, people in the world that increasingly rejects biblical truth. Otherwise, you reject the biblical truth if we do not apply this. And verse 15. Through him, therefore, let us ought at all times offer up to God a sacrifice of praise, which is the fruit of lips that thankfully acknowledge and confess and glorify His name. May konting, ano lang po ako, humor dito. Diba? Fruit of lips. Marahil, dito nagsimula ang Tagalog meaning ng, ano to? Labi. Pero may isa pang Tagalog, salita na, na, fruit, bunga. Eh dahil dalawa ito, ay bunga nga. Diba? Diba? Ganun, no? Bakit ito nang galit? Okay ba? Okay ba? Sino Pilipino major? Wala yung Pilipino major. Kaya pala, bunga. Kasi fruit of lips. Humor lang po yan. Pero baka totoo yan. Kaya lagi tayo mag-alay ng papuri bilang handog sa Diyos sa pagbibitan ni Jesus. Papuri mula sa ating alabi na nagpapayag ang ating pagkilala sa kanyang pangalan. Kaya napansin niyo po yung mga line-up songs natin. Papuri kay Yahweh. Puro papuri, di ba? Kaya yung napitan na song, papuri din yun eh. Pupurihin ka sa habang buhay. Kaya hindi na makabago ata sa mga ating song leaders. Kaya nakakalitan si Abby nung maaga yata nagawa yung line-up. So anyway, ganito man, yung inawit natin ay pagpupot sa papuri, di lamang sa papuri, hindi pagsamba at paglilingkod sa Diyos. Amen? Kaya, tandaan natin, mga kapatid, if Hebrews 13:15-19 reveals the spiritual sacrifices that pleases of this God, and then demonstrate authentic, pinapakita, hayaan ang tunay na Kristiyanong pananampalataya. Okay? Kung tunay ang inyong pananampalataya, focus on this. First, ano yung unang spiritual sacrifice? Offer the sacrifice of praise to God. Pagpuri sa Panginoon, sa Diyos. At sabi nga, sino lamang dapat natin purihin? At sabihin, siya lamang. Kaya prayer natin, ikaw ang may taas, tayo ang may baba. Sapagkat sa Kanya, ang lahat ng parangalan, kapurihan, magpaulang God. So by Him, therefore, let us offer the sacrifice of praise to God. Continually, patuloy. Okay? Hindi lang sa panahon ng kagalakan, kasiyahan, no? Maging sa kalungkutan, kapigatian.
Kaya during the time ng pandemic, no, namatay yung aming tatay. Even this last, nagpasalamat kami sa Panginoon dahil sa buhay na pinagkatiwala niya sa aming ama. At kami analo sa labas ng kwarto niya, sa pintana. So, ganun. Kaya, in every circumstances, or whatever circumstances, we must give thanks to God and praise Him. Because it is God's will for us. So, ginamit ng Greek word to anafero, to bring up and present as an offering. To bring up, dalhin, kaya may effort po talaga. Hindi pwede po salita. May effort po talaga tayo. Hindi na pwede bunga lang. Kaya salita. May bunga dapat yung bunga fruit of lips. Anong bunga ito? The character of God. Okay? The character or the characteristics of God. I mean, to bring up and present an offering. Kaya parang illustration natin, meron siyang present, handog. The believer becomes a spiritual priest. Yan yung doctrine na nakita din natin in the priesthood of believers. Priesthood of believers, that each and every one of us, through Christ, we are a priest. Represented between God and man, of men. And the first point, truth, makita natin na offer the sacrifice of praise to God is praise through Christ alone. Siya lamang, walang iba. Walang iba. Siya lamang. Kaya yung siya sa sulit, no? Okay? Anyway, so, Solus Christus, yan. Solus Christus. So by Him means our worship is acceptable only through Jesus Christ. So why we are here? We worship Him because of Jesus Christ. He redeemed us. Yeah, that's one of the main things. And then, like for example, meron pa isa, not through rituals, with words, ceremonies, and so on. Galing na tayo dyan, di na po dapat ito ang ating basis. No? Otherwise, walang nabago. There is no inner transformation. Like Abel, no? Siya yung tinanggap na handog ng Panginoon ng niya. At we must not like Cain o Cain na nainggit. Tutusin tinanggap naman din ng Panginoon. Kaya lang, second to Abel at pinasukan ng inggit. And then, during the church history, and the Protestant reformers emphasized this. Solus Christus. Christ alone. By faith alone. Lima po yun. Okay? Thus, worship without Christ never reaches heaven. Kaya, hanggang kesa lang yan. Kaya yung sabi, sa taas. Bahala na nasa taas. Kaya sabi na, yung joke nila, DVD, gano'n yan, kesa may. So, ang tunay na may Kristo, ay kaya sabihin, kamulitan ng Panginoong Kristo. So God accepts worshipers because of Christ and not because of personal merit. Not personal merit, because of personal merit. It is by grace we have received. Christ is enough. Sapat na at higit pa nga eh. Okay? So, secondly, okay, praise continually. Yeah? The word continually means constantly. Okay? Constantly. Minsan, mingo tayo. Okay? God allows it. And you choose it to reflect and to have realization. But do not, no turning back. At na, di ba yung ating last, no turning back. Constant ka lang. Stay ka lang. But move forward. Move forward.
Praise is not limited to Sunday worship. Are you a Sunday Christian? And are you a prayer meeting Christian? And special event Christian? It must be a lifestyle. So how's your personal worship, prayer, and service? Sabi si David, I will bless the Lord at all times. And may awit din yan. I will bless the Lord at all times. Tagal na awit din yan. Way back 30 years, 20 years. Yan ang mga inaawit natin dati. Pero napaka-theological. And then, of course, si Corey Ten Boom, yung palawa ng Nazi regime, na nakulong sa concentration camp, napatay yung kanyang kapatid na babae, na rape. Then, kakwento ko na rin naman, pumunta yung isa sa pumatay, bumahasa. Pero pinatawag pa rin. So, lighthouse shines like a lighthouse shines, according to it. Ito, kagamit-gamit, no? Lalo sa gabi. Pag walang lighthouse, yung mga barko, maliligaw. Maliligaw. Ito yung kanilang guide. Kapag nakakita na sa lighthouse. And kahit anong bagyong mambalos sa kanya, still stand firm. Stand firm. So, you know what I mean? I-connect natin yan sa ating spirituality. At anumang bagyo sa buhay, at dumating tayo na tungtong sa pundasyon na si Kristo ang saligan ng bato. Kailan ba hindi tayo mabubuhay? Mas-shake man tayo ng konti, pero hindi tayo mabubuhay. That's part of our growth. So theologically, mature Christians, take note of this. No? Worship God regardless of circumstances. Huwag natin sabihin, kapag hindi natin natanggap yung ating iniili sa Panginoon, Lord, nagdadamdam ako sa iyo. Saan na po ako magdidipod? Saan na ako mag-aatid ng panambahan? Saan na ako aatid ng magawa? Pero pag tinugod mo ang ating kahilingan mo, talaga mo, anong pag ganyang cooking secret mo? You are not proceeding to a growing Christian. You are a stagnant Christian because you are after the giving, the receiving, no? And not the giver. Yung gusto mo lang tumanggap, hindi magbigay. Marami pong mga ganyan Kristiyano. Ang kala sa pagiging Kristiyano, puro tanggap, puro pagpapala. Nakakalimutan nila na kailangan test. Kaya nang test, dapat maging testimony natin. At yun ang makita sa atin ng mga tao na hindi pa nakakilala sa Panginoon. And lastly, offer the sacrifice of praise to God by praising openly. Okay? Hindi lang dito. Hindi nga tayo mataas ng kamay, hawas mo sa God. Pero I believe gesture is not basis na talagang hindi tayo natutulog. Because always in the heart, no? That God sees us, makikita ng Panginoon natin. Pero nawa maging sa paglabas, publicly, hindi tayo nahihiyan. No? Nagsasabi niya, ating mga bibig, bunganga, labi, means faith should be confessed publicly. Kailan nabanggit kayong kaibigan, kaklase, katrabaho, na kayo ay born again Christian? Kayo man ang pagdaya ng Kristo. Sa inyong kapitbahay. Minsan nakakwentuhan. Pagwag may mga iba't ibang klase ng tao na may katawag na, yung hindi makalaki po. Meron namang palaki po. So, in a culture, increasingly hostile toward biblical values, like us, here in the Philippines, Christians must not remain silent.
Kahit masabi natin, ay, nakakarinig na yan ng gospel ni Christ. Sa radyo, sa TV. Ang trabaho lang po natin ay gawin ang pinagagawa ng Panginoon. It's up to Him. So, theologically, a silent faith often becomes a shrinking faith. Okay? Especially, mga youth. Alam natin na makakahalubilo kayo sa mga kabataan din, no? Iba yung pananaw pagdating sa reliyon o sa pagdating sa spirituality. Huwag kayong huwag kayong sabihin maging outcast ka. No? Mas mainam pa nga magpakilala ka. Pinapakilala mo din si Kristo sa iba. Pag in-invite ka mag-pray, naalala ko hindi ko matuga si Brother Andun Hindi na mag-our Father Mag-our Father. Kaya na-invite ko magpanalangin sa school niya. Alam natin Catholic na rin. Pwede po tayo na our Father. Actually, biblical na yun. Pero kung sumunod na our Father, tapos bago mag-our Father, yun lang, no? Hindi naman nagano si Brother Anthony. Kasi hindi ko nakita. Kaya, Brother Anthony, kahit nasa lugar ka ng infested RC, stand firm that you are Christ ambassador. Kaya verse 16, do not neglect. Alala ka naman natin permitting. Sana naman yung iba hindi na neglect, no? Reasonable. Sabi natin, wala na tayo magiging reason na unreasonable. Bakit? Kasi kung di makadalaw physically, pwede sa spiritual aspect, like Apostle Paul, kasi nakakulong siya Diba? Gustong-gusto niyang pumunta physically sa churches na kanyang pinaglingkuran. Of course, sa Panginoon. But sabi niya, in the Spirit, I will be with you, I will be with you. Diba? Nag-delay tayo, walang sinisilip ko. Pero meron naman iba. Dalang tandaan niya, hindi niyo maranasan ng maaga ang matinding pagsubok sa buwan. I do believe hindi mo kakayanin. Kahit ano pa ang lakas mo, sigla mo sa katawan, tandaan natin, hindi lang katawan ng ating buhay. Mas matindi pa nga yung emotion, psychological. Pag wala kang ginagawa patungkol sa bagay na yun, sabi nga para tayong nicho. Kaya to contribute, ano yung sinutukoy dito to contribute to the needy of the church as an expression of fellowship na nangangailangan sa kapatiran. Church So this is for the brethren. Okay? Tumutulungan tayo sa mga hindi kapatid sa Panginoon. Tama? How much more sa ating kapatid? Gano'n lang, kumusta ka na? Sis, bro. Hindi ka na napapansin namin sa gawain. Mamaya ito, recently, si Bismalo. Sabi ko sa inyo, sa TC, kumustahin nyo, may kakayahan, tulungan, financial. Lalo na po yung mga tinutulungan din ng church. Tinulungan din one last time, or previously, ng gayong aspeto. Tapos, kumusta hindi nyo magawa. Sabi nga sa bawat pag ganyan, woe to you. Woe to you. For such sacrifices are always pleasing to God. You want to please God? One of those things, ito po, para sa ating mga kapatid na dumaranas ng angangailangan. At huwag natin kaligtaan ang paggawa ng mabuti
Ephesians 2:10, basahin niyo din po yan. We are designed to do good, and that by means of good, good things that you are saved. At ang pagtulong sa kapwa, sapagkat iyan ang alay na kinalulugan ng Diyos. So, ibig sabihin talaga, may sacrifices o may sacrifice na nakalulugod sa Diyos. So, the first sacrifice rises upward. Muna natin first point, no? Praise to God. And then second is sacrifice. The sacrifice moves outward toward people, vertically and horizontally. So second main point, truth, offer the sacrifice of goodness to others. Ang bilis ng oras talaga, no? Anyway, Pansinin niyo yung illustration natin, brief po. At ano to, ibon. Ibon maya, hindi ko alam yan, kulay. Parang naalala ko yun. Si Isani, may naalala ng ibon na yun. Nahulog mula sa pugad, sa kesami natin, sa labas. Ayun. Lakas na, baka lumipad na yun eh. Lagi niya pinapakain. So how much more pa kaya ating kapatid sa Panginoon? Yes. At naalala nyo din po yung illustration natin last Friday, nag-brief po. Pag sumalok tayo sa baso, hindi sa metaphor, pulo yung gripo. What do you think sa baso natin? Puno o hindi? Puno. Puno lang ba? Pumakapaw ba? Okay? Pag tinanggal mo yun, mababawasan ba? Hindi. Kasi yung umaapaw doon, yun yung ginagamit ng Lord para sa ibang. Kaya kung gusto mo umaapaw sa biyaya, in all aspects, ito mo, do it for the glory of God, sacrifice it, no? By giving, not only for our needs, but also for the needs of others, especially our brethren. But to do good and communicate, forget not, serve others compassionately. May kahabagan. Hindi ko lang kwento yung mga nangyari sa Isis Malone. At talaga namang talagang ibang Panginoon. Talaga. I believe malaking impact ito sa buhay nila na nangyari. Na ang church, ang ilan sa atin ay may compassion sa Kanya. Let us serve one another all the more. Yeah. With one heart and mind. So doing good, doing good, it is benevolence. May benevolence points. Praising God. Pagkaloob. Like Dorcas, she cared for widows. In the history of church, Christians cared for faith victims. Was abandoned by society and its plight. A candle loses nothing by lighting another candle. We're like candle. Kung nag-iilaw tayo, usually, magbibigay din tayong ilaw o fire. Apoy sa ating kapatid, especially. Thus, faith that does not serve becomes barren or sterile. Ano yung barren? Paot. Kaya maraming mga bansot ng mga Kristiyano dahil sa ganitong aspeto. Secondly, share generously. Generously, meaning generous from the heart. It's not a matter of amount it's a matter of the level of faith. The generosity of your faith. First to God, from God. Kaya natin yung the persistent widow. At saka yung isang naghahulog ng isang kusino, dalawang kusino sa basket. Tapos itong pare pakita pa na malaki ang kanyang. Diba? Communicate means to share resources. So yung communication pala, not only verbal, relational, and also sharing our resources. Blessing others. We must become God bless us to become
a channel of blessing, of His blessing. Kaya kung gusto mo yun, kung gusto mo, di ba, sarap yung ikaw na bibigay kasi tumatanggap. Tama na, tama. Kaya inside natin ito mga kapatid. Habang tayo ng buhay, ay magtitapat tayo sa maliit na bagay. At iyon ay gagamitin ng Panginoon para palakihin. The churches of Macedonia, walang-wala ito eh. Pero sinabay ng pagkulit, Apostol Pablo, pakisama ito mga handog natin. Please, nag-please pa yan. Because they want to please God. Despite economic challenges, many Philippine churches continue supporting missions, relief work, and church planting. And our principle with this giving is not measured by amount, but by sacrifice. Kung binibigay mo yan by sacrifice because of God's love and to the people, especially our brethren, tanggap-tanggap mo yan. It is pleasing to God. 100%. And lastly, offer sacrifice and praise to God. Please God practically. Ayan. With such sacrifices, God is well pleased. Practical na. No? Ayan, may kakayahan. Pero I don't believe, hindi pwede wala tayong kakayahan. Di prayer lang na eh. Napakalaking bagay na. Kapatid, pagpipray ka, kumusta ka na? Napakalaking bagay yan. God delights not only in songs, but also in service. Like the Samaritan woman. Tinulungan ni Jesus. Hindi niya tinanong kung ang lahi niya, big ka, hindi kita. Hindi tinulungan niya. Wala kang patubali. Okay? We don't go combine evangelism with practical ministry. That's why, di ba, sa mga evangelistic, hindi nawawala yun. Dole out ministry. Kasamang pagbibigay. Okay? Two wings are needed for life and worship service. So, the church must be both doxological. Ano yung doxology? Yan yung praise to God. Yun yung praising to God. Praising to God. And missional. So, sa existing studies, nakita natin dito, based from Barna Group, consistently shows that believers actively involved to serving others, demonstrates stronger spiritual growth, discipleship engagement, and church commitment than passive attendees. Okay? Alam naman ng Panginoon sino yung mga tumutugon sa mga panawagan natin sa church. So, ang Diyos lang bahala magbalik sa inyo. Siksik, liglig, at umampaw. Yun. Yung baso na sinasalok natin sa biyaya at gripo ng Panginoon na hindi nawawalan. Tama? Studies among Filipino Christians similarly indicate that churches engaged in community outreach and mercy ministries often experience stronger member participation and discipleship development. Kaya manonotice mo na talaga yung mga members ng church na talagang engaged, no? Sa ministries ng church. Especially sa discipleship development. Hindi na ito kailangan pang paalalahanan. Lagi itong mag-join. Minsan na magtatanong pa nga. Parang si Clyde. Pastor, kailan mo yun? Yan, tinuturo tayo ni Clyde. Kaya bumising na tayo, kapatid, mga kapatid. Lastly, obey your spiritual leaders. Sa verse 7, kinalala sa atin ito, alalahanin niyo ang namumuno sa inyo, silang nagsalita sa inyo, nagsalita ng Diyos. Tingnan ninyo ang kinalabasan ng kailang pamumuhay, tularan ninyo ang kailang pananampalataya. Ito yung follow-up ng writer of Hebrews. Obey your spiritual leaders. Sino ang inyong spiritual leaders? And submit to them, not only obeying, but submit to them. Papasakop by recognizing their authority over you. Hindi yung kailangan mo lang, doon pa lang. Di ba?
For they are keeping watch over your souls and continually guarding your spiritual welfare as those who will give an account. Kaya ginagawa ng lahat ng spiritual leaders ang kanyang gampanin upang hindi siya magkulang because they will give an account to whom? To God. Kaya masasabi sa harap ng Panginoon, hindi ako nagkulang sa mga taong ito, sa iyong mga anak na ito, o sa iyong mga lilikhang ito. And of their stewardship of you. So let them do this with joy and not with grief and groans, for this would be of no benefit to you. Kayo din po ang hindi mabibenepisyon kung ayaw nyo. Keep praying for us and asking for prayers. Tumulang na ito. And ako'y naniniwala na malapit na si Pablo rin ito eh. Si Apostle Pablo nito, kasi banda uli sa last natin, makikita natin, the last message natin next Sunday. For we are convinced that we have a good conscience, seeking to conduct ourselves honorably, karangal-rangal, that is with moral courage and personal integrity in all things. And I urge all of you to pray earnestly so that I may be restored to you soon. Nakita nyo namin ang aming restored to tukoy dito. So after discussing our relationship upward towards God and outward toward Others, the writer now addresses our relationship within the church. Actually, dapat ngayon yung ating congregational membership meeting. And those who want to become a member of this church. But we move on next Sunday. Sabihin na rin sa ating area at least para mas mapaghandaan maging ang mga presentations. Kaya kung may concern po kayo sa Panginoon, lalo sa kayong church, dahil kayong member, gawin, dumalo kayo. Maging kabahagi kayo. Hindi, huwag nyo unattach sa church na yung kinabibilangan. So thirdly, offer the sacrifice of submission and supplication. First, verse 17a, sabi doon, obey your leaders. Itong leaders, hindi ito leaders, secular leaders. They are godly leaders. And obey them respectfully. Respectfully. Yes, they're not perfect because they want to be perfect. Nagkakasala, nagkakamali. So do not expect perfection to the godly leaders. At pagkat unang alam na rin nila yan, they strive to be perfect. And not only them, but also all of you, all of us. Sa Greek, ginamit niyang faithful, to be persuaded and willingly follow. No? Talagang ayaw mo sumunod, gagawin na, kailangan mo sumunod. No? Gagawin ng kailangan sumunod kung gusto yung maling daan, gusto mo dyan, pipilitin ng leader, dito ka sumunod sa tamang daan, sa daan ng Panginoon. Doon ka lang tumingin, huwag kang tumingin dito, kalawag kanan. So, biblical submission is not blind obedience. Sige, lumagpas na, papaspasan na ito. It is comparatively trust in God's godly leadership. And theologically, healthy churches require humble followers and accountable leaders. Tignan nyo? It's a process, no? Sanctification, hindi lahat magiging ganyan agad. But we must strive to be a godly followers and leaders in the church, of course. Encourage leaders joyfully. Encourage leaders. Kumusta ka na? Kung laging ayaw, dapat kayo kumusta sa amin, kayo leader eh. Pero ba yun? Ha? Sabi nga, you will not become a leader if you are not a good follower. So pastors give spiritual account before God. Yan po ang aming
accountability to God. That's why many pastors, they facing burnout, financial pressure, kasi sa mga provinces, no? Ministry fatigue. Church members should strengthen rather than discourage them. Are you an encourager or otherwise? Otherwise, reflect. Reflect. That's why kita natin principle po dito, biblically, a discouraged shepherd affects the whole flock. Gusto ba natin gano'n? O naman sa susunod na mga leaders, o pastors, lagi natin di-discourage. Sino ma-affect mo? Di lamang siya, hindi pati ang buong kawan. Na kung saan hindi niya gusto yun. Gagawin niya na maging kasama yung handog pagdating ng Panginoon Kristo ang kanyang iglesia. And lastly, napag-pray niyo ba ang mga leaders natin? Ha? Ang baka lagi yung, Pastor, pag-pray niyo ako, hindi ako pinag-pray ni Pastor. O hindi ko. No. Lalo wala nang ganito. Pray for leaders. Hindi nga, matabik, Pastor, kumusta ka na? O, leader, or, di ba, kumusta ka na? Gusto laging tayo kumusta. O kayo ang kumusta. Tandaan po mga kapatid, ang church po ay hindi dinisign ng Panginoon para maging baby-sitter. Alin po? Hindi dinisign ng Lord ang church, spiritually speaking, para maging baby-sitter. Sana makuha na po ang lesson na yun. Spiritually speaking. Because God designed us already to grow maturely. Verse 89 can emphasize prayer. Meaning, keep praying for us, sabi doon. To have moral courage and personal integrity so that they could see the readers, the believers, the members, no, the disciples, again. Kaya sabi, papatayin nyo ang leaders kapag gano'n ang pananaw, mindset, o view nyo sa pagiging leaders ng church. Kaya sabi ng sumulat, makita ko kayong muli. Okay? Kaya probably sa pamang ito, nakakulong. Anyway, so church member praying for Peter, nalala niya sa Acts chapter 12. Nananalangin, nakakulong si Peter, nananalangin church. And then, may dumating na anghel, pinakawalan siya. Ang dahil nila ng gate, no? Nakalagpas siya sa mga gates na yun. At nang pumatok siya, no? Sino nagbukas? Si Rhoda. Nagtaka sila. Tapos yun na. Saan ko pumilos ang Panginoon mga kapatid? Okay, so, Charles Spurgeon frequently credited the prayers of his congregation for the effectiveness of his ministry. And he was the great preacher. No? Metaphorically, prayer is the fuel line of ministry. So, great ministries are sustained by praying churches. A prayerful church is a powerful church. Paulit-ulit. Yes, para matandaan po natin. God desires more than religious attendance. He desires living sacrifices, not ceremonies of everything, but praising lips, generous hands, submitted hearts, and praying lives. Because Christ gave Himself completely, walang bawas, walang kulang, walang sobra, for us, for our sins. We should offer ourselves completely also to Him. No bargaining, no reasoning, unreasonable. Kaya personal application, cultivate daily worship beyond Sunday services. Baka dito lang po tayo nag-worship. Kasi umatin tayo. Hindi yan nabago ng pananaw ng dati tayo nasa religion. So practice gratitude.
Mapagpasalamat pa tayo kahit sa anong bagay, sa anong kalagayan, o tuwing masaya lang. May blessing. May trabaho na ako. Pag walang trabaho, wala na rin. Maintain a consistent prayer life. Okay? Kaya nga, sana hindi naman isang indication na hindi pagdalo sa corporate prayer meeting. Dapat sasabihin nito, okay naman ang prayer life ko. No? Pero hindi dumadalo sa prayer meeting. Pwede naman dumalo. Okay? Nakon. Ano na? Lobat. Anyway. Yan. Family. Salamat sa family Goho. Sino pa yung mga Nagpapatuloy sa devotional, family devotion, lead family worship, model generosity, and compassion. Okay? Alam ng Panginoon kung sino mga tumulong kahit sisman. Sometimes, iba, no need to acknowledge. It's upon the Lord. You know? Okay? So, kasi baka mawala yung reward sa heaven. Support pastors and church leaders. Church, participate in missions and discipleship. Mamaya, meron tayo. As simple as giving gospel tracts or street preaching, no? And street preaching sa ating bansa na dumadaan, no? Sa korupsyon, moral confusion, disasters, puro lindol na po, mga kapatid. Handa na ba kayo dumating ang the big one? Ha? Baka pag dumating, saan pa kayo mananalangin? Naghihingi ng tulong sa Panginoon. Kaya hindi kayo dumadalo sa prayer meeting, no? Baka pag dumating na lang the big one. Christians must shine as people of praise, service, submission, and prayer. And then, tanungin niyo po ang inyong sarili. Yung aming bang mga labi ay punong-puno na pagpupuri sa Panginoon? Ang aking mga kamay ba ay tunay ang naka-engage, sumasama sa paglilingkod sa Kanya? At ang aming puso ba ay nagpapasakot sa mga godly leaders o sa leadership or authority? O baka pag gusto ko lang, pag ayaw ko. Akala kasi laging kinakatamaan. Tandaan natin, ang salita ng Diyos is like a sword. A double-edged sword. Kung di ka mamatamaan, kauna, pagbalik, sigurado tama ka. May tama ka. Kasi yun ang papabago sa ating mga puso. Are my prayers sustaining God's word? Ha? O puro self-prayer na lang? Puro Panginoon. May every believer be able to say, pakibasa nga, go. Lord, you offered yourself for me. I now offer. Lord, because you offered yourself for me, I now offer my life to you. Lord, maraming salamat, Panginoon. Nawa itong mga bagay, kapuhanan, ay tumimok sa aming mga puso. Magpapango patuloy tayo sa iyo. Kaloob na. In Jesus' name, we pray. Amen. Ng aking tithe at offering. Yes, sapagkat ito ang pagpapakita ng aking pagmamahal, pagtitiwala at pagpapasalamat sa Diyos na kailanman ay hindi nagpapabaya sa kanyang mga anak. Masaya akong nagbibigay ng tithe at offering dahil bubuksan ng Diyos ang mga bintana ng langit. Dalhin ninyo ang buong ikapusa
kamarin at subugin ninyo ako ngayon dito. Kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga bintana ng langit at ibubuhos ko sa inyo ang pagpapala na walang sapat na silid na kalagyan. Malakias 3:10. Mararanasan mo ang kasaganahan at pagpapala ng Diyos sa iba't ibang aspeto ng buhay. Ang tithes at offering ay hindi lamang tungkol sa pera, ito ay tungkol sa puso. Kapag tayo ay nagbibigay ng may kagalakan at katapatan, ipinapakita namin sa Diyos ang ating pinagkakatiwalaan. Higit sa ating mga hari-harian at ang Diyos na tapat ay patuloy na pagpapala. Gawin po natin. Let's pray, Lord. Panginoong Diyos, na amang pagpapala, lumalapit po kami sa inyo na mayroon kaming lakas. Ngayon po ay inihahandog namin sa inyo ang aming handog. Tanggapin mo po ito bilang tanda ng aming pagtitiwala na ikaw ang may-ari ng lahat bilang pasasalamat sa inyong katapatan. Gamitin mo po ito, mga handog na ito, upang palakasin ang inyong gawain, ipahayag ang inyong salita sa bawat isa sa amin. Ang lahat na ito ay aming itinataas sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Mako na po tayo sa ating announcement. Worship service ng June 21, Youth 23, Children 8. Huddle is scheduled for 23 yung adults and 18 children. Prayer meeting po noong June 26, Youth 19, Children 10. Attendance po kahapon sa Fortune ay 10, Butong Palay ay 6. Music ministry po kahapon ay 10. KTV po wala kasi ginamit po kami ng classroom. Prayer meeting sa July 3, Friday, 7:30 to 8:45 p.m. Bro Ago po ang ating presider at si Pastor po ang ating messenger po. Worship presider sa July 5, Sis Ai Pagubasan.
Asher morning greeters po, si Lorraine at si Alisa. Sis Baby Lynn and Zoe po ang cleaner ministry po. Scripture reader po sa July 5 ay si Bro Andre Go. Communion assistant po sa July 5, Bro Roland and Bro Adan po. Birthday po si Sis Rhea, 29 po bukas po. Ang ating givings po nakaraan sa atin ay 5,764. Ang mga kalalakihan po ay patuloy po namin tinatawagan sa KTV dito po sa church, 5:30 to 6:45 p.m. Ministry of Biscuit, salamat po sa mga nagbibigay po para sa mga bata. Meron po tayong huddle discussion. Evangelism day, day po, ano oras po pastor? 4 p.m. po, dito lang po tayo sa 4 p.m. Wala po tayong visitor. Invite someone to church. Mag-invite daw po tayo sa church. Punuin daw po natin ang bawat upuan kung walang nakaupo. Dumako na po tayo sa ating prayer benediction po ng pastor. Dalangin. Other announcements? Alam po ba? Mothers, wala? Youth? CG, wala? Okay. Let's all stand. Let us pray. Yes, Lord, maraming po salamat. Kami nasa punto ng mananalangin sama-sama at to lift up you, Lord, the whole world, especially those who are in war. Nawa, totally karoon na ng katapusan ng gera, Panginoon. Between Iran and US, kasama ang Israel. At yung Strait of Hormuz nawa ay buksan lagi, Panginoon. At pag sa ganoon, yung presyo ng crude oil ay hindi maapektuhan ang pagtaas. At tulungan mo rin po, O Diyos, sa pagkong bansa, nagkakaroon ng mga sigalot sa mga boundaries. Kaya din po, Lord, ang aming bansa, tuloy yung pangunahan ng aming President BBM, ang mga national leaders, officials, at hanggang sa local, maglingkod ng tapat, at walang anumang bakit korupsyon o personal gain. Kung meron ng Panginoon, mawaksik at maparusahan. At umahon ng Panginoon ang bansa namin mula sa issue ng korupsyon at katiwalian. Kaya din po, Lord, ang church at FFC, ang tinataas. Patuloy mo na aming maunahan at ingatan ng bawat isa. Lalo na po, Panginoon, sa mga karamdaman. At inaalala namin ang aming kapatid na Sis Malu na nakatakot ng operahan bukas. At dalangin namin na maging successful ng operation niya. At totally mawala na ang cost ng kanyang pagkakasakit. Tulungan mo ang mga doktor, nurses, at iba pa na mag-asikaso, manage ng kanyang operation. At patuloy, Panginoon, para hindi na tumagal pa sa ospital sa Sisman. At tulungan mo rin po siya sa recovery, Panginoon, at maging sa mga gamutan
O Diyos. Salamat sa mga kapatiran na nagmalasakit, no? Nanalangin at nagbigay ng tulong, pinansyal, material. Nawa, maipadama ang patuloy namin sa isa't isa ang pag-ibig ni Kristo sa magitan ng ganong respeto. Buksan mo ang aming mga spiritual minds and hearts, Panginoon. It's a privilege talaga to help, especially our brethren in Christ.